Karamihan ng mga tao dito sa Pilipinas, scooter motorcycle na ang pang-araw-araw na pangunahing ginagamit bilang pang-service sa trabaho, sa opisina, panghatid sundo, pamalengke. Napakadali lang kasi nitong i-drive. Napaka-convenient at presyong pangmasa pa. Kaya pumatok talaga sa Pinoy ang Yamaha Mio at Honda Click 125 dahil sa abot kaya ang presyo nito. Kaya nga hindi masyado pumatok ang mga naglalakihang bersyon ng maxi scooter kagaya ng T-Max, Boardsman 650, Forza 750. Hindi nga rin kasi ito praktikal gamitin dahil bukod sa masyadong mahal ang kanyang price tag ay napakalaki din ng kanyang overall body size at medyo mahirap siya isingit-singit sa traffic. Kaya nga ginawa nito ng paraan ng ibang motorcycle company na maglabas din ng smaller version ng kanilang mga high-cc maxi scooter para naman at least bukod sa mga Mio at Click, may iba pa silang pagpipilian. At currently ito ngang si Yamaha ay patuloy na rin ng pagpuproduce ng kanilang smaller version ng X-Max. From 300cc ay meron na rin itong 125cc version. Sa video na to ay tatalakayin natin ang bagong X-Max 125 at alamin natin kung ano-ano ba ang mga pang-market nito at kung sulit din ba ang price. Pero bago tayo mag-umpisa ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakihit na rin ang likes bilang suporta sa ating munting channel. Ang X-Max 125 ay smaller brother ng X-Max 300. Kung mapapansin natin ay magkapareho talaga sila ng design sa looks. Sa engine lang sila nagkakaiba. Ang kanyang displacement ay 125cc, single overhead cam engine. Ang kanyang maximum power ay 14 horsepower at 8,780 RPM. Ang sabi ng Yamaha kapag sumakay ka sa motor na to ay ma-experience mo agad ang easy handling with strong acceleration dahil na rin sa torque nito na 12 Nm at 6,500 RPM. Ganito kalakas umarangkada ang single overhead cam na type ng makina. Kaya for sure, masasapawan na talaga hindi lang ang Honda Click 125 pati na rin ang sarili nitong produkto na Yamaha Mio series dito sa makabagong X-Max na to. Kapag nagbabiyahe tayo, papuntang trabaho or long distance driving ay hindi talaga natin maiwasan ang mabuhangin, mabasa, malangis o in short, madulas na daanan. Kaya naglagay na si Yamaha ng traction control system sa motor na to para nang sa ganon ay mapanatili pa rin ang rear wheel ang kanyang grip sa mga madudulas na kalsada for safety features na rin. Minsan mahirap din basta na lang ipatong o iwan na lang ang ating helmet sa motor dahil posible itong manakaw. Ang solusyon naman ni NMAX dito ay mas nilakihan pa ang underseat compartment na kasya ang hindi lang isa kundi dalawang helmet. Sa looks naman ay walang duda na napakaangas talaga ang design ng motor na to. Lahat tayo agree dyan. Kahit saang angulo mo siya tingnan ay mapapawaw ka talaga. Lahat ng parte ng motor na to ay binigyan ng importansya ni Yamaha, lalo na yung comfortability ng rider at back rider. Meron itong sporty dual seat upang maging mas komportable ang riding position ng hindi lang ang rider kundi pati na rin ang pillion rider nito. Ang quality at advanced technology ng motor na to ay pang premium talaga. Kaya kahit saan mo dalhin ay proud ka talaga at mafe-feel mo talaga ang pagiging hari ng kalsada. Meron itong 13 liters of fuel tank capacity at dahil nga meron na rin itong blue core na trademark na ni Yamaha sa kanyang mga scooter, samahan mo pa ng VVA o variable valve actuation ay mas pinapatipid pa nito ang kanyang fuel consumption na nakakatakbo ng 43 kilometers per liter. Naka-ABS o anti-lock braking system ang preno nito sa likod for safety features at adjustable din ang kanyang windshield. Ang size naman ng gulong niya sa unahan ay 120 by 70 size 15 at sa likod naman ay 140 by 70 size 14. So medyo malaki ang gulong niya. Proportion din lang sa kanyang body size. Pangit din naman tingnan kung malaki ang body tapos maliit ang gulong. Meron itong apat na color variant katulad ng Blazing Gray, Phantom Blue, Sonic Gray at Radical Red. Ang kagandahan din nito ay pwede mong lagyan ng iba't ibang setup ang X-Max 125, lalo na kung gusto mo pa na talagang paggandahin ang forma nito. Pwede mo itong lagyan ng rear carrier bracket.
O kung gusto mo naman ng mas lalong komportable ang backride mo, pwede mo rin itong lagyan ng passenger backrest. Pati ang windshield, pwede mo rin palitan ng mas maikli o mas mahaba. Overall performance ay masasabi ko talaga na okay ang scooter na to. Pati sa kanyang looks, technology at power ay wala akong masasabi. Susurprise na lang talaga natin malalaman kung sulit pa talaga ang price ng motor na to. Actually, para sa isang 125cc category scooter ay masyadong overpowered na ang motor na to, pero syempre, alam naman natin na mataas ang kredibilidad ng Yamaha. Kaya hindi pwede na ang isang motor na may magandang components ay bibigyan mo lang ng mababang price tag. Kung ididikit mo naman ang presyo nito sa Mio, ay baka maapektuhan ang sales ng Mio. Ang price ng X-Max 300 ay nagkakahalaga ng 249,000 pesos at ang NMAX 155 naman ay nagkakahalaga ng 120,000 pesos. So most probably naglalaro ito somewhere sa 100 or 105,000 pesos. Hindi rin pwede na itapat natin ang kanyang presyo kay NMAX sa kadahilan ng mas mataas pa din ang engine specs ng NMAX. So kung sakali man na ilabas ito sa Pilipinas ay nagdidepende pa rin sa tao kung alin ang tatangkilikin nila na motor. Depende rin kasi ito sa pangangailangan at budget ng mamimili. Tayong mga Pinoy ay napaka-practical natin when it comes sa mga motor. Gusto natin ng mas mura pero de kalidad at very useful na motor. Kaya mas tinangkilik natin ang Yamaha Mio Series at Honda Click kasi napaka-practical nito. Pamalengke, pang negosyo, pang service, panghatid sundo, madali din itong dalhin. Kasi bukod sa sakto lang ang laki nito ay napakagaan ding dalhin at higit sa lahat presyong pangmasa din. So sana lang talaga mag below 100,000 din itong si X-Max 125 para makakompete naman siya sa 125cc category ng scooters dito sa Pilipinas. So ano sa tingin nyo guys? Paki-comment sa comment section down below kung ano ang masasabi nyo sa video nating to. Stay tuned lang tayo mga ka-Wizard Moto dahil marami pa tayong motorcycle news and reviews na itatampok natin sa ating channel. Feel free na rin to browse my channel for more videos about motorcycle. Guys, maraming salamat sa panonood at suporta. Ang channel na to ay para sa'yo. Ride safe lang as always and God bless.